Ito po ang reason kung bakit kahit anong propaganda at kahit anong paandar nila para po patalsikin ng Pangulo or para po siraan ng Pangulo ay hindi po umuubra at wala po silang napapala. Dahil ganito po katindi ang pambabastos nila sa Pangulo po ng Pilipinas. Ito po ang reason kung bakit kahit ilang pulburan video ang nilabas nila, hindi po sila nakakuha ng suporta o simpatya mula sa taong bayan. Kahit pa tinatawag nilang bangag at kung ano-ano pang propaganda ang nilalabas nila na kesyo sinugod daw sa ospital ang Pangulo, na kesyo malala daw ang kondisyon ng Pangulo, ay hindi po umuubra. At ito po yung reason kung bakit kahit halos araw-araw silang nagrarally o nagwewelga ay wala po silang napapala at wala pong sumusuporta sa kanila. Sa katunayan, nawawalan po sila ng suporta, nawawalan ng amor sa kanila ang mga Pilipino at lalong nasisira ang kanilang kredibilidad. Kung atin pong matatandaan, siguro alam niyo na po lahat na nahuli na po si Kibuloy kahapon. Ito naman po ang bagong script at papromo at bagong narrative ng mga DDS. Sabi po dito ni JCCO, sa Twitter po ito, Kibuloy did not surrender voluntarily. Marcos Jr. Sinabi daw ng Pangulo yan. Tapos sabi niya dito, bugok ka pala talaga eh. Kaya pala, nagpapakaulol yung mga tanggolista sa nahuli ba o sumuko. Yun na palang script na binigay kagabi pa. LOL. Yan po. Tingnan niyo yung mga term na ginamit. Bugok, nagpapakaulol, at tanggolista po ang tawag niya. Tanggolista po ang tawag niya sa atin, sa amin, na dumedepensa po para po sa ating Pangulo at sa gobyerno. Akalain mo tatawaging bugok ang Pangulo? Alam nyo, ito po yung bago nilang paandar ng mga DDS na hindi naman daw naaresto si Kibuloy, na nagsayang lang daw po ng pera ang gobyerno, na sinasabi pa nila 10 million pesos a day, na napahiya daw po si General Torre at ang Pangulo dahil kusa pong sumuko si Kibuloy at hindi daw po naaresto. Alam nyo mga DDS, kahit pa ilang beses kayo mambastos, kahit ano pang uri ng paandar nyo or script or narrative ang ipauso nyo after ng pagkakahuli kay Kibuloy, hindi nyo mababago ang katotohanan na nasa kustodiya na siya ng otoridad at kailangan na niyang harapin ang kanyang mga kaso. Ano naman kung sumuko or nahuli? Anong big deal doon? Kung siya man ay sumuko, ito ay dahil na rin sa pressure na nararamdaman niya dahil nga po sa ginagawa nila General Torre doon po sa KOJC. So, kung sa palagay nyo mga DDS, kung wala doon ng PNP, susuko ba si Kibuloy kung sinasabi niya sumuko nga siya? Kung sumuko man, kudos at ang credit ay sa gobyerno, sa otoridad, sa PNP kila General Torre. Dahil sila yung reason kung bakit sumuko si Kibuloy. Dahil kung hindi nila hinanap at hindi nila arestohin si Kibuloy, hindi yan susuko. Kampante yan at komportable yan sa pinagtataguan niya. So wala kayong karapatan na bastusin, babuyan ang Pangulo dahil sa totoo lang, hindi nyo dapat ibigay kay Kibuloy ang credit kung bakit siya sumuko or hindi. Anong pinagmamalaki nyo? Anong big deal doon? Naabsuelto ba si Kibuloy? Kahit ilang beses yung irab sa amin na sumuko siya ng kusa, kahit pa sabihin yung napahiya si General Torre, ang Pangulo, maaabsuelto ba niyan si Kibuloy? Diba hindi? Yan na lang ang kaya niyong gawin. Yung palubagin ng loob nyo dahil sa kahihiyan na tinamasa nyo. Dahil at the end of the day, pagkatapos nyong i-ad hominem ang Pangulo si General Torre, bastusin ang mga kapulisan natin, pagkatapos nyong humarang doon, pagkatapos nyong mag-rally, at the end of the day, hindi pa rin kayo nagtagumpay. Napilitan pa rin mahuli or sumuko. Kung gusto nyo sumuko, napilitan pa rin sumuko si Kibuloy. At the end of the day, ang nagtagumpay pa rin ang gobyerno, ang otoridad, ang Pangulo. Na lagi niyang sinasabi, may mga dati pa nga sinasabi, praise the Father, the victory is ours. So sino talaga ang nanalo ngayon? Kaya wag na wag niyong gagamitin ang Diyos, ang pangalan ng Diyos sa mga kalokohan niyo. Malinaw na hindi pumabor sa inyo ang Diyos. Gusto ng Diyos ang hustisya para sa lahat. Tapos mambabastos kayo, manlalait kayo, ipagmamalaki niyo na sumuko. Pero anong napala niyo? Di ba wala? Hindi naman naabsuelto yung idol nyo. At the end of the day, andyan pa rin siya. Kailangan niyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Yan na lang ang ginagawa nyo
dahil napahiya kayo, dahil hindi nyo matanggap, natalo kayo. Kitang-kita ng mga tao ang layunin nyo, mambastos, manira. Kaya kahit hindi kayo pinapatulan ng presidente, hindi siya umiimik ng kahit ano patungkol sa inyo, hindi pa rin kayo nagtagumpay. Yung mga tao mismo lumayo sa inyo, hindi sumuporta sa inyo, iniwan na kayo ng inyong mga kaalyado. Dahil kitang-kita ng mga tao, kitang-kita namin ang layunin nyo, ang makapanira at makapambastos. Hindi na uubra yan, umay na ang mga Pilipino sa ganyang estilo. Umay na ang mga Pilipino sa mga maka-China, hindi kayang ipagtanggol ang bansa. Umay na ang mga Pilipino sa mga politiko na hindi kayang ipaliwanag kung paano ginastos ang mga confidential fund, ang mga pondo. Umay na ang mga Pilipino na protektor ng pogo, ng smuggler, ng mga nasasangkot sa trading ng illegal na droga. Umay na ang mga Pilipino sa mga joke, bastusan at murahan. Umay na ang mga Pilipino sa hindi kayang seryosohin ang mga Pilipino. Umay na ang mga Pilipino sa mga politiko na may mga kaalyadong nagtatago, pugante, tumatakas sa batas dahil gumawa ng iligal. Kaya kahit anong gawin nyong pambabastos at kahit anong propaganda nyo para makapanira, hindi na umuubra. Lalo kayong lulubog, lalo kayong mawawalan ng suporta. Dadating ang panahon, magigising na lang kayo isang araw, kupas na kayo at wala na kayong kakampi kahit isa. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Sana makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.